Ang pagkamatay ni Eli. Nang araw ding iyon, may isang tao mula sa lahi ni Benjamin na tumatakbo galing sa digmaan papunta sa Shilo. Pinunit niya ang kanyang damit at nilagyan ng abo ang kanyang ulo bilang tanda ng pagluluksa. Pagdating niya sa Shilo, nakaupo si Eli sa upuan na nasa gilid ng daan at nagbabantay dahil nag-aalala siya para sa kahon ng Diyos. Si Eli ay 98 taon na noon at halos hindi na nakakakita. Ibinalita ng tao ang nangyaring digmaan sa bayan. Nang marinig ito ng mga tao, nag-iyakan sila. Narinig ito ni Eli at nagtanong siya, "Bakit umiiyak ang mga tao?" Dali-daling lumapit sa kanya ang tao at sinabi, "Kagagaling ko lang po sa digmaan. Nakatakas po ako." Nagtanong si Eli, "Ano ang nangyari, anak?" Sumagot ang tao, "Nagsitakas po ang mga Israelita sa harap ng mga Filisteo. Napakarami pong namatay sa mga sundalo natin, kasama po ang dalawa niyong anak na si Hofni at si Phinehas. At naagaw din po ang kahon ng Diyos." Nang mabanggit ng tao ang tungkol sa kahon ng Diyos, natumba si Eli mula sa kinauupuan niya na nasa gilid ng pintuan ng lungsod. Nabali ang kanyang leeg at agad na namatay. Dahil mataba siya at matanda na, pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 40 taon. Nang panahong ding iyon, kabuwanan ng manugang ni Eli na asawa ni Phinehas nang mabalitaan niya na naagaw ang kahon ng Diyos at namatay ang kanyang asawa at biyanang lalaki. Sumakit ang tiyan niya at napaanak ng wala sa panahon dahil sa matinding sakit. Nang nag-aagaw buhay na siya, sinabi sa kanya ng mga manghihilot, "Lakasan mo ang loob mo, lalaki ang anak mo," pero hindi na siya sumagot. Bago siya namatay, Ikabod ang ipinangalan niya sa bata. Dahil sinabi niya, wala na ang makapangyarihang presensya ng Diyos sa Israel. Sinabi niya ito dahil naagaw ang kahon ng Diyos at napatay ang asawa niya at biyanan niyang lalaki. So dito, malinaw na hindi Diyos ang pumatay sa dalawang anak ni Eli, kundi ang mga Filisteo. Kumbaga, hinayaan lang sila ng Diyos na makipaglaban ng mag-isa nila. Kasi nga, hindi naman sila nananalig sa Diyos. Kumbaga, will nila yung naghari. So kumbaga, hindi sila tinulungan ng Diyos. Kumbaga, sila lang yung gumawa ng nakipaglaban sila ng kanila. So, yon, kaya natalo sila. And nung natalo sila, di ba do sa first round, natalo sila, di ba, 4,000 ang namatay. Dapat doon pa lang nanalangin na yung mga Israelites. Kasi dito, yung mga Israelites parang nawala na rin ng pananampalataya. Maybe dahil nga ang pinuno is yung dalawang anak ni Eli na corrupt. So, I think naging corrupt na rin yung mga mentalidad nila. So, nawalan na sila ng pananampalataya. So dito, imbis na nanalangin yung mga Israelites, parang hindi. Parang ang naisip nila is kunin ang kahon ng kasunduan na parang lucky charm. So, sa panahon natin ngayon, parang rosary, di ba, sa mga Katoliko. Marami ang nagdadala ng rosary dahil feeling protected sila. Naglalagay sila ng rosary sa mga sasakyan. Pero, if you don't walk with God at wala si Jesus sa lifestyle mo,
if lagi kang nagpa-party, nagiinom, nagda-drive ng lasing, I believe na malaki pa rin yung chance mo na maaksidente kahit meron ka pang rosary doon sa sasakyan mo. So, ayun lang yon. So, about naman kay Ellie, namatay siya kasi nga natumba siya, no, sa pagka-shock. So, pangit yung pagkakabagsak niya. So, yun, kaya namatay siya. So, bakit nga ba siya na-shock? Kung aalalahanin natin yung previous Bible study natin, 'di ba? Inabisahan naman siya ng Diyos, 'di ba? So, kumbaga, bakit pa rin siya na-shock? Na-shock siya kasi iba pa rin kapag andyan na. Iba kapag nangyayari na. And na-shock siya kasi ayun nga, yung kumbaga andyan na, nangyayari na yung kinakatakutan niya. And itong story ni Ellie ay pwede natin itong maihalin tulad sa sitwasyon natin. Di ba sa Bible mayroong prophecy, di ba? Yung sa Apocalypse, kung ano yung mga mangyayari sa end of the world, di ba? Yung mga warnings sa atin ng Diyos, kung ano yung mga mangyayari sa katapusan. I believe na narinig nyo na rin ito, di ba? And dito sa story ni Ellie, nagkaroon siya ng 3 warnings, di ba? Ang first warning is yung narinig niya ang balita. Narinig niya yung balita, and knowing God's law, sa kanya na rin mismong bibig ng galing saying na kapag ang tao ay nagkasala sa Diyos, sino ang mamamagitan? So dapat doon mayroon na siyang ginawa, di ba? Na action. Pero wala pa rin. And yung second ay yung dumating ang isang prophet of God. And wala pa rin siyang ginawa. And ang third is yung kinausap ng Diyos si Samuel. And si Samuel na yung nagsalita and nagsabi sa kanya, and wala pa rin siyang action ginawa. Despite kung ano man yung nararamdaman mo, kung may guilt ka, ganan, etc. Pero the fact na wala kang ginawa, mali yun. Kumbaga, pinawalang bahala niya yung sitwasyon. And kung magre-reflect tayo dito, gaano karaming Kristiyano ang pinawawalang bahala din ang mga warnings ng Diyos. Kumbaga, hindi masyadong binibigyang importansya. Maybe, dahil nga hindi pa nangyayari. Basahin natin ang time ng raptured sa Matthew 24:36 to 44. Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito. Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos. Ang Ama lang ang nakakaalam nito. Kung ano ang mga ginagawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nag-iinuman at nagsisipag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Wala silang kaalam-alam na mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Sa araw na iyon, kung may 2 lalaki na nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ang isa at iiwanan ang isa. At kung may 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan,
maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya maging handa kayong lagi dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Tandaan nyo ito, kung alam ng isang tao kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya hahayaang pasukin ng magnanakaw ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin kayo dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi nyo inaasahan. So, kapag nababasa natin itong verse na ito, ikaw ba ay tipong si Ellie na wala lang, kumbaga, mayroong konting takot every time na naririnig ito, pero later, back to normal na ulit. Back sa normal lifestyle, di ba? Or ikaw yung tipong narinig ito and biglang repent at manikluhod na sa Diyos. Kumbaga, luhaang nananalangin na maligtas at ikaw at ang pamilya mo. At kumbaga, gagawa ka ng paraan para makasama sa raptured. Kumbaga, hindi mo hahayaang maiwan ka dito. So, alin ka dito sa dalawa? And so now, basahin na natin yung parable ng 10 dalaga sa Matthew 25, 1-13.